Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. At nagbabalik ang ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. At nandito na po tayo sa ating ikalawang segment, ang Talakayang Bayan. So hindi po lingid sa ating kaalaman na ngayong buwan ng Setyembre ay ating gaganapin ang municipal meet dito po sa bayan ng Brooks Point, kung saan ay magtatagisan ng galing sa larangan ng sports ang mga high school students pati ang mga elementary students ng mga different zones dito sa ating bayan. So mapalad po tayo ngayon dahil makakasama po natin ang ating Public Schools District Supervisor of the South District of Brooks Point. Walang iba po, si Dr. Paterno S. Marquez Jr. So ayan po sir, magandang umaga po sa inyo at maraming salamat po sa pagpapaunlak ng at makabuluhang talakayang bayan para sa ngayong araw ng Sabado. Magandang umaga, Josh. Ganon din po sa ating mga nanonood o tagapakinig sa radyo. Minsan pa, I think this is the fourth time na na-invite ako as your guest sa Talakayang Bayan ng ating Municipal Information Office. Salamat po muli. Ako'y magbibigay ng impormasyon para sa mga tatalakaying katanungan ng ating host ngayong umaga. Salamat po. So ayan po, maraming salamat din po Sir Pat for always supporting the Municipal Information Office, especially wala pong ibang makapagbigay po ng ganitong informasyon kung hindi po kayo lang din naman po. At maraming salamat po sa pagpapaunlak po muli ng paanyaya po namin para sa isa pong makabuluhang talakayang bayan. So ayun po, katulad po ng nabanggit ko po kanina Sir Pat, gaganapin po ang municipal meet ng ating bayan dito sa bayan ng Brooks Point sa darating na ika-23 hanggang ika-26 na araw ng buwan ng Setyembre. So, tanong lamang po namin Sir Pat, ano nga po ba ang pangunahing layunin ng DepEd o ng Department of Education sa pagsasagawa ng municipal meet? So sa guidelines naman na ipinapalabas ng ating Department of Education ay linangin yung kabuuhang pagkatao ng ating mag-aaral sa pamamagitan ng palakasan. At syempre ay yung disiplina ng ating mga atleta. At pangatlo, yung pagkakaisa dahil kung ihihiwa-hiwalay natin yung tatlong bahagi na yan ay hindi buo ang isang atleta. Kaya kailangan na itaguyod yung holistic development approach ng ating mga mag-aaral pagdating sa sports. Ganon din at magbibigay ito ng pagkakataon ang mga kabataan ay maipakita nila ang kanilang mga talento at kakayanan sa pamamagitan ng sports. Ganon din ay malinang ang kanilang disiplina at pagkakaisa sa pagdating sa tinatawag nating sportsmanship. Dahil mahalaga na gawin nilang ang taglayin ng bawat mag-aaral ang disiplina. Dahil doon mo lang masusukat yung disiplina kapag hindi mo na i-mingle yung bata sa laro. Dahil ngayon, ako nanonood din ng laro doon sa tennis natin, si Alex Iyala. At may nakita ako doon na mayroong natalo, pero after nung natalo yung isang tennis player, ay sinisira niya yung kanyang racket. Diba? Doon pa lang ay yung values ang tinitingnan natin doon. Pero itong turo ko nga, kapag natatalo tayo, ilapat lang ang ating kamay at yumuko doon sa kalaban kung sino nakatalo. Ganon din kung mananalo ka, idikit ang iyong kanang kamay at magpasalamat. So yun. At maging daluyan ng pagkakaisa at pakikipag-ugnayan dahil kapag inugnay mo ang iyong puso sa puso ng iyong kalaban, yun ang magbibigay sa iyo ng oportunidad para sa maging potential kang atleta ng ating bayan. Yes po. So ayun po, katulad po ng sinabi po ni Sir Pat po kanina, disiplina, pagkakaisa at sportsmanship po ang isa po sa mga ina-uphold po or parang ginogol, in-envision ng municipal meet para po sa mga estudyante po natin. At syempre, Sir Pat po, hindi lang po nagfo-focus yung mga estudyante sa pagiging mag-aaral sa akademiko, kundi binibigyan tuon ng pansin din po nila ang kanilang personal development sa larangan ng sport, especially sa kanila po mga physical aspect po na kanilang Malaking buhay. bahagi talaga na kapag ang bata ay
hasa, nahasa ang kanyang disiplina, maging sa kanyang pag-aaral ay magkakaroon din siya ng disiplina. Kasi hindi pwedeng laktawan ang isang proseso na hindi siya magsisimula doon sa unang hakbang ng kanyang pag-harness ng kanyang skills. Yes po. And kita rin naman dito natin sa bayan ng Brooks Point na marami na po ang naging successful sa kanilang mga careers because nag-dive sila doon sa mundo ng sports. May mga kilala po ako, may mga kaibigan po ako na talagang ginawang career na po ang sports after po nila graduate ng kolehiyo. So ayan po, balik po tayo sa ating original topic po, sir. No? Ano naman po yung mga paghahanda ang kasalukuyang ginagawa ng inyong tanggapan or ng Department of Education para sa mga laro? So kasama po dito yung mga venue, yung logistics, hanggang sa pakikipag-usap po ninyo or koordinasyon po ninyo sa mga paaralan at zones. Of course, kailangan nating maghanda. Ang akin namang ginawa ay nakikipag-coordinate ako dahil sa bayan ng Brooks Point, we have 2 districts, ang North and South. So, nagpatawag muna tayo ng joint district meeting at pinatawag yung ating mga school heads at ang ating mga coaches and team managers para pag-usapan yung ano yung dapat nating gawin. Dahil siyempre nandiyan na yung venue preparation, logistic, coordination with the schools, kung ilang zone ang ating bibigyan ng importansya. At siyempre, napag-usapan na medyo doon ako natigil nung nakita ko walang budget talaga. So, yun. Inilapit ko yun sa ating local school board at ang napagsalingan uli yung ating ECF fund ng 2 distrito. So yun ang napunta. Kaya nagpatawag uli si Mayor kung ano yung napag-usapan. Siguro sa succeeding questions mo ay matatalakay yung ating kung ano yung mga dadalhin nating mga events. Kasi malaking bahagi ang budget pagdating sa preparation ng ating municipal meet at saka provincial meet. Okay po, sir. So, ayun po, katulad po na nasabi po natin ni Sir kanina na matatalakay po sa mga susunod na question. So, eto po, tatanungin na po natin kung ano-ano nga po ba yung mga sports events, individual or group na dapat pong abangan ng mga manlalaro ngayong darating na municipal meet. So, last year, dahil yun nga, dahil sa kakapusan din ng budget, so, nagpanungkala yung ating mahal na mayor na pwede bang ito lang muna yung dadalhin natin? Mag-ano tayo kung ano yung mga magagaling na possible na kukuha ng mga awards. So we have arnis, athletics, badminton, basketball, chess, dance sports, football, gymnastics, lawn tennis, taekwondo, volleyball, at saka yung iba kasi ay napag-usapan dahil sa kakapusan ng budget. Hindi halimbawa katulad sa volleyball ay ang nakita lang doon ay ang magaling natin ay yung sa elementary girls at talagang nanalo din naman. Then sa basketball ay naka-second yata tayo, naka-third o second o third sa basketball boys elementary. Pero yung ibang basketball na pagdating sa secondary laglag tayo. Pero at least yung ating projection at pag-usapan na naging maganda rin pala na iipunin natin yung mga magagaling na muna kung ano yung kakayanan natin at napatunayan natin dahil yun nga nag-champion tayo sa elementary pero laglag tayo doon sa secondary kaya siguro yun ang ating munang tututukan uli ngayon. Yun ang sabi ni Mayor, pwede bang ulitin natin uli kung ano yung malakas sa atin muna yun dahil next year sabi niya doon tayo magpo-full blast. Okay po. So sir, ito po ay follow-up questions lang po. Tama po ba sir na ang parang para ma-determine po yung pagpanalo po ng players po is via gold system, ganun po, bronze, silver, and gold system. Hindi po siya yung, siguro mga sinaunang panahon po, hindi mga sinaunang panahon, siguro mga time ko po nung high school na point system. Tama po ba sir? Battle for gold po ba? Yes, ganun pa rin kung yun ang pag-uusapan natin na paano natin makukuha ang kampyonato ay pagbabasihan pa rin kung ilan ang golds, ilan ang silver, ilan ang bronze. Bibilangin yon. Kasi kung
laglag tayo doon sa Yun nga po, opo. alam niyo no, nagparami ng ating goals yung ating arnis talaga. Apo, kasi maraming events po sa Arnis, sir, no? So tama po yung suggestion po ni Mayor na mag-focus po tayo sa malalakas po tayo kasi ang labanan po dito ay Kaya ngayon medyo na ano kami dahil ibinabalik uli yung gymnastics. In gymnastics, maraming ano din yon, goals. Oo, ganon din yung dance sports. Marami ding goals na ano yon. Medyo yung ating swimming ay although na hindi naman ganong kulelat pero nakakapaghatid pa rin sa atin oo. ng Pero yun dapat ang ano kaya kung sakaling with this coming municipal meet dahil ang titingnan na natin ano yung mga possible. Although na lahat ay pinapalaro natin ngayon, sino-sino yung mga atletang magdadala ng gold ulit sa atin. Kasi with our limited resources right now, hindi lahat ay madadala, kundi pipiliin talaga muna natin. So ayan, thank you so much po, sir. Ito na po ang susunod po nating katanungan po, ano? So paano nyo po sinisiguro yung maayos na komunikasyon at koordinasyon sa pagitan ng mga high schools at elementary zones na lalahok or kalahok sa ating municipal meet? So hindi naman po lingid sa ating kaalaman, sir, na may kalayuan po ang iba't ibang mga schools po dito sa ating bayan. So paano po ninyo sinisiguro yung coordination with them po? So through DepEd guidelines naman ay lahat ay dapat ay coordinated. Nababanggit nga dyan since na meron tayong mga private schools, kasali din po sila doon sa ating pagmi-meeting. So lahat ng school heads mula sa private at public institutions ay malinaw yung ating district memo na galing din doon sa ating pinag-aangkuran na division memo. Na iisang daloy ng impormasyon para lahat sa yung ating preparasyon sa paghahanda ay maging malinaw at makatas kung ano man po yung mga problemang nakikita at doon pa lang ay mapapag-usapan. So through that ay meron tayong tinatawag na pre-meet conferences, mga official communication at saka zonal coordination dahil after ng meeting nun ay may yung mga zone leaders ay nagmi-meeting din sila at ini-invite ako para ilahad din natin yung ating paghahanda. Then, sa ngayon ay makabago na meron tayong tinatawag na digital communication platform through GC, di ba? O group chat. Then, siyempre, meron tayong tinatawag na on-ground na naman. So, minsan, hindi lang, kadalasan ay na-invite din namin si Benedict para at least yung ground coordination naman sa ating mga palaro ay situate na maging maayos. Then after that, doon papasok yung ating monitoring and feedback para kung ano na yung mga development doon sa napag-usapan natin doon sa mga meetings na ating nailahad sa kanila. Okay po, thank you po, sir. So, maaari niyo po bang ipaliwanag po sa amin kung paano po gumagana yung scoring system po at paano po ito makaka-apekto sa pagpili ng overall champion sa municipal meet? Ang scoring system naman ay base doon sa ating katulad ng binabanggit natin kanina. Hindi tayo dapat lumayo sa DepEd guidelines. Kung halimbawa, ilan yung goals na nakuha niya, yun ang ating itatala. Oo, dahil after na mapili, pipiliin natin yung batang maayos yung pangangatawan. Yung skills niya. Yun ang una naman talaga is maayos pangatawan, skills, and then base doon sa binigay na recommendations ng ating mga coach and trainers, team managers, na sila ang nagsisignify na ang batang ito ay maayos ang kanyang performance. Kaya kung sakaling napili ang bawat doon sa score, siyempre automatically mapipili na rin sino yung batang madadala. Para sa provincial meet. Para sa provincial meet. So ito naman po, sir, ano naman po yung mga hakbang na ginagawa ng DepEd upang masiguro ang kaligtasan, disiplina at maayos na pangangalaga sa mga atleta at coaches sa buong tagal ng kompetisyon? So when it comes to kaligtasan, sir, of course, kamusta naman po yung mga, may nakahanda po ba tayong mga medics po dyan, sir? Ganun po. Okay, pag sabing kaligtasan ay masasabi nating meron tayong mga medical safety na
naalala ko minsan na nag-usap kami na nakikipag-coordinate tayo doon sa DRRM natin. At saka may mga ambulance na nandoon. So kailangan natin na aside from medical and safety measures ay yung pag-uugali din ng ating unang-una dapat maging maging pangunahing dito disiplina ng ating mga coaches and trainers bago mag-emulate niya ng kanilang sa ating mga players, di ba? 'Yun ang una doon. Then syempre yung ating valeting venue. Dahil kung maayos ba 'yon, mayroon bang palikuran, malinis ang kanilang kinalalagyan. At yung paghahanda nung paglulutuan ng pagkain, maayos ba ang kanilang mga paglulutuan at pagkain na siniserve. Ngayong taon ay parang magre-request kami sa LGU kung sino yung ating magkaroon ng nutrition and dietetics Oo, po, mga ganon. nutritionist po. Oo, kung ano yan dapat iluluto sa bawat araw. Base din naman sa budget naman na ipagkakaloob sa amin. Para at least ang pagkain ng mga bata ay mayroong sapat sa kanilang paglalaro. So dahil na-mention niyo po kanina sir yung sa billeting venue po, ito po ba ay magkakaroon po ba ng quartering po yung mga bata? Supposed to be meron. Ang ating quartering venue naman ay 2 lang yan pagdating sa palarong pambayan. Yan ang Brooks Point National High School at saka Paratungon Elementary School. Ang Brooks Point National High School po sir ay para sa mga high school students and yung Paratungon Elementary School ay para sa mga Pero kung hindi magkasya doon sa Paratungon Elementary School, ang ibang ay dito pa rin sa National High School. Para at least po malapit po sila sa sports complex dahil po sa sports complex diyan po halos lahat ginaganap ang mga sports. Pero ngayon ay merong twist yung ating dahil ang opening ay mangyayari dito sa ating bagong event center. Siyempre naman po dahil makikater po ng ating Brooks Point Event Center ang dami po ng mga participants at mga manlalaro po dito sa bayan ng Brooks Point. So ayan po, maganda rin po siyempre na naipatayo po sa administrasyon po ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang ating Brooks Point Event Center na talaga naman po at kitang-kita po natin na sobrang useful po sa ating mga mamamayan po dito sa ating bayan. And po sir, at panghuli naman po, ano po yung nais po nating ipaabot na mensahe sa mga atleta, sa mga guro, magulang at sa buong komunidad ng bayan ng Brooks Point kaugnay ng ating Municipal Meet 2025? Siguro, itong ating municipal meet na gagawin at in preparation na rin sa ating provincial meet ay ito rin yung aking mensahe nung nagsimula akong magbigay ng inspirasyon during our zone meet last Friday and Thursday and Friday last week. Ay yung salitang laro. Yung laro ay laging alamin ang responsibilidad at oportunidad. Yun ang aking doon na para sa mga atleta ay ang bawat laban ay isang pagkakataon na ipakita ang kanilang galing at disiplina, integridad. At para naman sa mga guro at coaches, ito'y panawagan na maging masinop sa paggabay at pangangalaga sa ating mga atleta. At sa ating namang mga magulang, ito'y isang pagkakataon upang ipadama natin ang buong suporta at tiwala sa inyong mga anak. Dahil dito natin mabibigyan ng pagkakataon ang kanilang naitatagong mga talento. Maaring hindi nakikita yon dahil nagsisibak lang ng kahoy, katulad ko dati. Nagsubok ako sa basketball, nabalian ako, umayaw na ako. Sumubok ako sa volleyball, nag-twist yung aking kamay ito, huminto ako. Sumubok ako sa softball, pag-catch ko, ito naman ang kabila. Sabi ko, ayoko na, doon na lang ako sa pagpipinta. Doon na lang sa pagkakanta. So, at least nakasubok ako ng paglalaro. Para sa mga ating mga magulang, siguro ito yung pagkakataon na maipadama natin ang buong suporta at ganun din sa ating namumuno sa pamahalaan na ito yung isang sandali ng pagkakaisa upang ipakita ang tagumpay. Hindi lamang sa ating na masukat natin na tayo ay nakakuha ng medalya, kundi ito yung paghubog ng ating mga leader, magiging leader later on sa ating bayan na masubukan nila sa pamamagitan ng laro
nakilalanin nila ang kanilang sarili na mahubog, alamin nila ang kanilang disiplina, ang kanilang kaalaman. Lahat ng tinatawag nating holistic approach. Then doon, alamin natin ang oportunidad dahil hindi lamang sa paglalaro. Akala ko, sa pagkakanta lang ako. Later on, ginamit ako ng Panginoon na magiging leader pala ako. That's another opportunity when God's knock sa buhay ng isang tao. Kaya siguro ito na rin yung sign o yung parang tagline natin na laro, responsibilidad at oportunidad ng kabataan, dangal ng ating bayan. Sa Ingles, inano ka na agad dito para meron tayong tagline. Game, guarding accountability, maximizing excellence. So, yun ang ating magiging tema ngayon sa ating municipal meet at even this coming provincial meet na magkaroon na yung ating laro ay isang responsibilidad na ating panghawakan ngayon na last year, nag-champion ng elementary. But this time, we are aiming for another champion for both elementary and secondary. So yan, syempre hindi po yan magiging imposible, sir. Kaya gagawan po natin ng paraan. Kaya po, isa pong panawagan po sa lahat po ng ating mga atleta dito sa ating bayan na good luck po at galingan po natin dahil dala po natin ang Hindi ating mangyayari yan kung hindi tayo sabay-sabay na manalangin. Yes, dahil of course. kung isang leader, alam mo, natatandaan ko lang si Abraham, kapag nangihina na ang kanyang kamay na itaas yung baston, to the rescue agad si Aaron para itaas ang kanilang baston para manalo sila sa laban. Kaya siguro ganito din ang ating to the rescue tayo, ano man ang kahinaan, huwag nating sisiraan, kundi maging responsable tayo sa pare-pareho nating itaas ang bandila ng ating bayan ng Brooks Point para tayo ay manalo sa pamamagitan ng grasya at awa ng Panginoon. So ayan po, muli po, maraming salamat po, Sir Pat. And ngayon pa lamang po ay kinakongratulate ko na po kayo, pati na rin po yung Department of Education sa magiging success ng ating Municipal Meet 2025. Maraming salamat din po. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan.